Alright, so let's continue our discussion on the second scientific process under DNA typing okay, known as the RFLP. Stands for restriction, okay, fragment, length, polymorphism. So ano bang ibig sabihin ng restriction? Okay? Usually, ang context ng restriction dito is tagaputol. Okay? Think of it as a gunting or scissor. Diba? Yan. And then fragment. Ito yung kalalabasan ng DNA. Tapos yung length, haba. And when we say polymorphism, ito ay pagkakaiba ng DNA. So please take note, lahat po, 'di ba sabi natin, ang DNA it stores all the genetic information. Pero pagka tinignan natin using RFLP, iba yung struktura ng DNA ko sa DNA ninyo, pero parehong DNA. So you're getting the point. Now, ang pinaka-idea nito is that pareho din pag kukuha ka ng sample tapos yung DNA i-extract mo, and then dito sa RFLP ang nangyayari pinuputol ng restricting enzymes, okay, pinuputol ng restricting enzymes ang DNA. Okay, yan, DNA is cut. Okay, so think of it, mahabang tali yung DNA. So ipagpalagay natin yan yung DNA, di ba? Mahabang tali. Tapos ang ginagawa ni restrict, puputulin niya yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan. So pinuputol niya. Ganon. Ba't sumasama lahat? Sige, try natin anuhin. Ulitin natin. Okay, so ang ginagawa ni DNA dyan ay ni-restricting, ginaganyan niya, pinuputol niya yung mga DNA. Ganito. O, di naging pira-piraso na, di ba? Ayun. Tapos, yung mga pira-piraso, okay, so these fragments, okay, are being tested, okay, and determined to see the pattern. Ganun na. Etong mga pinaghiwalay na ito, okay, ay susuriin pagkatapos titignan yung kanyang pattern. Now, gusto ko lang i-share sa inyo, what does it mean by polymorphism? Polymorphism, ibig sabihin ng poly, madami, tapos morphism, pagkakaiba. So, tinitignan dito yung dami ng pagkakaiba ng DNA fragments. Okay? Kasi, bawat DNA fragments ay different sa individuals. So, meron tayong, kaya nga nandun yung tinatawag na individuality kung tawagin. Law of individuality, meron akong uniqueness, meron kayong uniqueness. Therefore, kahit meron kang DNA, iba yung pattern ng fragment ng DNA mo, iba din yung nasa akin. Ganun po siya. So, where are or saan po ginagamit ang RFLP? Okay, it is used in forensic science and also in paternity testing. Ayan. So, anong ginagawa dito sa paternity testing? Pagpapatunay ng pagiging magulang. Okay? Yan po. And then second, for genetic studies. Yan. And also, yan, sa molecular biology. So, ito po yung pinaka relevance ng mga ito. So, just to um, differentiate the two in simple terms, okay, so please take note that in PCR, tandaan natin, ito ay may steps. Ano yung steps niya? Denaturation, okay, annealing, and then extension. Dye.
Tapos, ano yung pinaka um, principle neto? Amplification. Ayan, amplification. And, ano ang magiging outcome? Okay? Siyempre, billions copies of DNA. Yan po siya ha. Yan. Again, so pag sinabi nating denaturation, okay, denaturation, also known as DNA melting. Nilulusaw mo yung DNA. Kasi nga, coiled sila. Okay, tapos ngayon, bibinatin mo sila para maging, okay, ma-straighten. And then, annealing, basta addition of primers. Tapos, extension, yung addition of polymerase. Okay? And then, sa RFLP, okay, simple lang naman, ang pinaka-principle nito is DNA cutting. Okay? Tapos, fragment patterns detection. Nakuha? Yan. For electrophoresis naman, syempre, separation by size. Kasi meron tayong large fragments at small fragments ng DNA. Tapos, ang pinaka-outcome niyan is, syempre, magkakaroon ng DNA band or band pairs, kung tawagin. Okay po? So, that's how it works. Okay, so now, ito po yung relevance ngayon ng topic natin na gel electrophoresis. So, paano ba kasi nagagamit itong gel electrophoresis doon sa crime scene? Okay? And the good thing is, using the bands or DNA bands, we are able to determine who's the suspect in a crime scene. And that's the beauty of forensic toxicology and forensic chemistry. Okay, so here's how it works. Di ba meron na tayo ditong gel electrophoresis? Ayan. Tapos, um, at the first column, okay, dito sa first column, meron na kasi dito yung, okay, at the first column, meron kasing i-reveal na pattern ng electrophoresis dito. Ito yung blood sample kung tawagin. So, itong blood sample na ito, meron na yung pattern. Correct? So, gagayahin ko lang. Okay, meron na yung pattern. Again, itong mga guhit na to, ito yung mga DNA fragments, di ba? Nagaling sa electrophoresis na na-process ng PCR pagkatapos nailagay natin sa electrophoresis. Now, yung first column niya, andito yung blood sample. So, ito na yung pattern mo na basis. Ngayon, ang mangyayari, pag meron tayong sa suspect 1, suspect 2, suspect 3, yung suspect 1, suspect 2, tsaka suspect 3, kukunin natin yung same DNA nila. Tapos, ipe-perform natin ang gel electrophoresis mula sa samples na ito and then magpo-form sila ng DNA bands. Ngayon, kung kanino tumapat etong blood sample pattern, siya ang talagang suspect. I hope you see the beauty of forensic science. So, halimbawa itong suspect 1. Ang pattern ng suspect 1, okay, so ganito. Okay? And then, ang suspect 2, ang pattern niya, ganyan. Okay? And then, suspect 3, ang pattern niya would be ganito. Okay? Now, among those suspects, sino sa palagay ninyo dito ang nag-match doon sa blood sample? Okay? So, that's suspect 3. Okay? Ayan, suspect 3. So, blood sample matches the suspect 3. At using gel electrophoresis, ma-determine talaga natin. Okay po? Yung mismong
pattern ng DNA bands nila. And ito po yung pinaka-purpose ng gel electrophoresis, DNA typing dito sa crime scene. Ang pinakahabol lang talaga natin is that ito, yung DNA bands pattern. So kahit mag-deny itong suspect na ito, sige lang, hayaan mo lang siya mag-deny. You get and extract the sample and then i-perform mo ang PCR tapos gel electrophoresis. Pagka nag-match sila, then wala na siyang magagawa. It is proven and being processed by science already. Wala na kahit anong alibay ang gawin niya, science na po ang nag-prove na siya talaga ang suspect. Why? Using gel electrophoresis. Okay? So I do hope na gets ninyo. Ganun po natin i-identify yung mga DNA bands ng bawat suspects. Okay po?